Alam mo, pag si Bungit hindi sumunod sa akin, si Bungit, si Marcos yon. Ayoko magpaiyot sa kanya. Siyempre, nasyak ako. Kung hindi ba nang bangag itong babaeng to? Wala namang kasama doon sa kanilang higaan hindi naman kasama sa kanilang kasalan ba't mo sasabihin sa akin yan? I'm an entirely separate person, entity, tapos sasabihin mo sa akin ayaw mo magpaiyot pag hindi sumunod yung asawa mo sa kanya. Hindi ka pa naman bangag. Bangag. Kaya nagtatanong nga si Maharlika one time may ano ka ba, may indication ka ba na bangag talaga itong mag-asawa? Hindi ko na sinabi kasi ayoko sana. Ayaw kong tantanan itong mga animal na to di vulgar na kita. Lisa, isa pa lang yan marami pa. Tandaan mo, 6 na taon kang nagdadakdak na ako lang nakakarinig. So, ayan mga kababayan, para malaman ninyo kung gaano kabangag ang utak nitong babaeng bruhang ito. Imagine ka, kung hindi susunod si Bungit sa akin, ayoko magpaiyot sa kanya. Kaya nga paulit-ulit ko sinasabi sa inyo mga kababayan, si Bongbong Marcos, si Bongbong Marcos, alipin talaga yan ni Lisa Marcos. Lahat ng dikta ni Lisa Marcos, susundin ni Bongbong Marcos. Kung hindi siya makaiyot. Attorney, baka ikaw ang type. Hindi naman ako nag-addict para patulan siya. Anyway, mga kababayan, we are faced with a graver issue today. Lahat tayo araw-araw ginagawa natin yung kailangan natin gawin para mabuhay. Pumili tayo ng mga leader natin na sana with a hope na kapag nakaupo sila, they will give us a better future, a better lives, di ba? Yun naman ang hangarin natin lahat Pero noon, kapag itong taong ito, si Marcos, akala natin totoong nanalo, 31.8 million. Yung pala, minanipula lang pala nila. Siyempre, ang bangag mismo din ang nagsabi na dadayain niya yung eleksyon. Diba? Si Lisa Marcos din, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need 2 technical guys, but not you because they hate you so much. Kaya paulit-ulit kong sinasabi to dahil itong laban na to between the Marcoses plus the idiot Romualdez and Inday Sara, walang ibang patutunguhan ito kundi manatili ang mga Marcos sa kapangyarihan. Ito yung target nila. Si Inday Sara, alam nila yon. Ito pa, insecure si Marcos kay Inday Sara. Napaka-insecure ni Marcos kay Inday Sara dahil alam niya, ito yung totoong mahal ng taong bayan. Ito yung totoong pinili ng taong bayan. Samantalang siya, kailangan pa niyang mandaya para lang tumapat yung boto niya. O, di ba? Iba pa yan. Totoo yan. Manggagamit talaga. Manggagamit na walang utang na loob. Ikaw pa, ang may utang na loob na nakatulong sa kanila, leche. Ang sarap suntukin ng mga animal na to. Kung alam ko lang, sinuntok ko na. Kapal ng mukha. Totoo yan. Ikaw na nga ang nakatulong sa kanila. Ikaw pa may utang na loob na nakatulong ka sa kanila. Parang baliktad talaga yata yung pag-iisip nitong mga bangag na to. Bangag talaga. Diba? Huwag po tayong matakot lumaban sa kanila. Pinapakita ko po yan sa inyo. Kahit na 4 yung disbarment case ko, ito na naman, may BIR na naman ako. Ito, nandito pa rin ako sa harapan ninyo. Pinapakita ko pa rin yung suporta ko para kay Inday Sara, para sa ating lahat na Pilipino. Ito ay laban natin. Huwag nating hayaan si Inday Sara na lumaban ng sarili lang niya. Hindi niya kaya yon. Tandaan niyo, ang kalaban niya, kapulisan, militar, lahat ng kapangyarihan ng gobyerno, Kongreso, Senado. Ang tanging kakampi ni Inday Sara, tayong mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Pero tandaan ninyo mga kababayan, nasa kamay ninyo at kamay ko ang totoong kapangyarihan sa bansang ito. Tandaan nyo yan. At the end of the day, tayo pa rin
ordinaryong mamamayang Pilipino ang mananaig at mananalo sa tulong at awa ng Diyos. Nakapasok na Hindi po, natin nakapasok na po pwedeng yung hayaan ambulance. si Inday Nakapasok na Sara po. na lumaban sa kanyang sarili lamang. Dumaan na po May dito. all by herself. Itong ginagawa natin is one step in the right direction. Sa ating mga kababayan online, ipakita po ninyo yung pagsuporta mo para sa ating mga kababayan, para kay Inday Sara. Laban sa mga pangag na to, walang mandato si Marcos. I do not respect this drug addict as president. I do not even call him president. He is an impostor. At hindi nga lang yan eh. Sinabi ko na nga rin, minanipula din nila yung Korte Suprema para makaupo talaga sa pwesto. Justisya. Ano talaga sila? Uhaw sila sa kapangyarihan. Kapag ganito, yung karakter ng tao, huwag yung paniwalaan. Huwag yung paniwalaan ang taong uhaw na uhaw sa kapangyarihan at gagawin ang lahat ng kabulastugan, makamtan lang, makapture lang ang political power. Hindi ganyan si Inday Sara, di po ba? Di ba sinabi na gusto natin tumakbo sa presidente? Bumaba siya, nag-vice president siya. Yun yung patunay niya na hindi siya uhaw sa kapangyarihan. Samantalang yung isa, si Marcos, minamanipula ang Korte Suprema para lang makaupo bilang vice president, hindi nga lang siya nagwagi. At ulit, sasabihin ko sa inyo, hindi ito marites dahil ako ang inutosan ni Marcos, ni Lisa Marcos para gawin yun. So, personal knowledge ko yung mga sinasabi ko. Kaya nga walang magawa itong dalawang bangag eh. O, tatakot-takutin lang ako. Akala ka siguro nila matatakot ako sa kanila. Hindi ako matatakot dahil wala na akong takot, matagal na. Naubos na yung takot ko. O, inambush na ako, pinaputukan na ako, pinatay yung personal ko, wala na akong takot. O, so that's why I'm here. At ibubulkar ko pa yung iba pa mga pinagsasabihin ni Bruha, ikaw Bruha, Lisa Marcos, tandaan mo yan. Sige, next time, magpadala ka ulit ng sulat, magbubuking ulit ako ng bago. O, di ba? O, tip for tat, Lisa Marcos. Basta ayaw sumunod ng bukit sa akin, ayaw ko magpaiyot sa kanya. Ulit-ulitin ko yan. Okay? Sa mga kababayan, patuloy po natin suportahan ang ating minamahal na Vice President, totoong halal ng taong bayan, laban sa mga impostor na to, sa mga uhaw sa kapangyarihan. Wala po tayong mapapala kung ang mga Marcos ang nagpatuloy na mamumuno sa ating bansa. Wala po tayong mapapala. Believe me. Kailangan natin baguhin ang ating gobyerno, patalsikin natin tong impostor na to. Patalsikin natin tong impostor na to. Hindi ako matatakot sasabihin talaga sa inyo. Alam niyo, hindi talaga ako matatakot sasabihin sa inyo na itong impostor na to, patalsikin natin sa kapangyarihan, mula sa kapangyarihan. Dahil wala siyang karapatan, minanipulan niya yung pagka-presidente. At ulit mga kababayan, ulitin ko, yung sinabi po ni Inday Sara, yung sabi nila ay banta, na sabi ni Marcos, papalagan niya, hindi po ganun kasama ang ibig sabihin ni Inday Sara. It is a matter of survival. A matter of survival that I know, pag ginamit mo yan, you will survive. Because ginamit ko na yung script na yan dati pa. Oh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung sasabihin ko sa inyo ngayon, personal na karanasan ko. Hindi marites, hindi haka-haka, hindi opinion, hindi teorya. Totoong nangyayari sa buhay. So, we take it as that. Huwag po tayong maniwala na nagpantanga talaga si Inday Sara. It's a matter of survival. So, muli, sa mga susunod na araw, babalik na lang po ako rito. Actually, nauna na po ako sa inyong lahat. 4:30 ng hapon ng Saturday, nandito na ako. Pumasok na ako dyan sa veterans. O, hinahanap ko yung mga kasama ko. Kayo, wala pa kayo. Gabi pa yata kayo nagsimula, di ba? Parang gabi pa kayo nagsimula. 4:30, nandun ako sa loob sa may emergency. Tapos 5 o'clock, umalis na ako kasi wala naman ako. Hindi naman ako pwedeng magsalita. Dumagdakdak ako lang sa sarili. Wala kayo eh. So, si Bishop dumating alas 5, noong Saturday pa lang. Tapos kahapon kasi kanina may hearing po ako sa korte. So, kailangan ko mag-prepare kagabi. So, ngayon, tapos yung hearing ko, andito po ako sa inyo. Muli, maraming salamat po. Ipakalat po ninyo sa TikTok yung ayaw niyang magpaiyot.